na wala sa tao. Tatlo yan ha. Balikan natin bakit natin to pinag-aaralan ngayong taon. Bakit January pa? Kasi gusto natin magsimula ngayong taon, nakilala natin ang Diyos. Kilala man natin ang Panginoon, yung napapaalalahanan tayo kung sino ba talaga siya. At kung kilala na rin natin ang Panginoon, maganda na pumasok ang bagong taon na sariwa sa atin kung sino ang Panginoon dahil magtatapos din naman ang taon na ito na siya pa rin naman ang Panginoon. Amen? Siya pa rin naman ang masusunod. At maigi na kilala na lang din natin siya. At kung kilala na nga natin siya, maganda na sariwa ito. At maganda yung Bible study namin last time doon sa LIJ, sabi ni Pastora. Ang topic namin ay about sa pagpapatawad. Kapag sinampal ka, iharap mo yung kabila. Kapag kinuha ang balabal mo, ay ibigay mo pa ang iyong damit kapag kinukuha. So, yun yung amin na pag-usapan. Sabi ni Pastora, sabi niya, although alam na natin to, maganda pa rin na binabalik-balikan natin. Kasi minsan nakakalimutan natin, di ba? Amen ba? So ito po ang ating pagtatapos ngayong buwan na ito. For the whole week, ay hindi ko ba na-send yun? Sorry. Send ko lang kay Eric yung ating So ang team natin is the God of all. Kaya dyan natin na pag-usapan o na pag-aralan ang mga katangian ng Panginoon, hindi patungkol sa kanyang pagmamahal, hindi patungkol sa kanyang ugali, kundi patungkol sa kanyang kapangyarihan. Kaya lang hanapin ko lang, Brother Eric. Nakakalimutan ko i-send sa'yo. Ayun. Nasa ICF Tondo, sinend ko sa akin, sa messenger. Pasensya na sa commercial. Ayan, meron na lang ako 30 minutes. Omnipotent God, first week, amen? Sige nga, kung natatandaan na yung iba pa, nakatangian ng Panginoon. Una, pag sinabi omnipotent, siya ang Diyos sa makapangyarihan sa lahat, or the Almighty God. Pangalawa, omniscient. Siya ang Diyos na nakababatid ng lahat ng bagay. Alam niya ang lahat. Bago pa man likay ng mundo, simula noon hanggang ngayon at magpakailanman, walang bagay na hindi mababatid ng Panginoon. Dahil maging ang idea o pag-iisip ng tao, lahat yan ay alam na ng Diyos. Bago ko pa nga sabihin ito, alam na to ng Panginoon di ba? Anong date ngayon? January 28. This morning, alam ng Diyos na ito ang pag-uusapan natin. Bago pa likain ng mundo, ganun kagaling ang ating Panginoon. So ano pa? Omnipresent. Na ang Diyos ay nasaan man, kahit saan man tayo nandoon siya. Walang lugar na hindi alam ng Panginoon. Actually, ang space sa tao lang yan, o ang lugar, location sa tao lang yan, pero sa Panginoon wala. Kahit sa langit, wala dong lugar na ito kwarto ng Panginoon. O dito yung trono niya. Walang ganun sa langit. Ang sabi, ang langit ay ang Panginoon. The heaven is abode. Ang langit ay ang kanyang presensya. So, kaya walang lugar kung saan pwedeng tumira ang Panginoon. Ang lahat ay nananahan sa Kanya. Kaya, ang mga bagay, alam ng Panginoon, hindi dahil binabalitaan siya ng mga angel, pero dahil, alam niya yung kasi nandun siya kahit nasaan. Yung ating si Job, di ba, naalala nyo na sabi ni Lucifer or ni Satan, yan, si Job, inakusahan niya si Job. Pero ang sabi ng Panginoon, alam niya, sige, subukin mo. Hindi dahil kwinentohan siya ni Satan, sinabi sa kanya ni Satan na ganito yung ginagawa ni Job, pero dahil alam ng Panginoon, nandoon siya kahit nasaan tayo. Kahit anong panahon, God is there. So, ano pa? Isa, ito mahirap, baka ito ma-miss out nyo. Ano bang isa? Katangian ng Panginoon na non-moral. Hindi pa tungkol sa kanyang pag-uugali. Immutable God. Ang Diyos na hindi nagbabago.
Ayun yung inawit natin kanina, di ba? Sabi ko nga sa inyo na ang katangian na ito, kanya lang. Hindi pwede sa tao. Pero sinishare niya sa atin somehow. Ang katangian na ito ng Panginoon ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan na kahit anong mangyari, kung sino siya noon, ganun pa rin siya ngayon at magpakailanman. Kaya habang binabasa natin yung Bible, masasabi natin, God, ikaw pa rin ito. Kung ikaw yung naghati ng dagat para makadaan ang mga Israelita, makaalis sa Ehipto, kaya pa rin gawin ng Panginoon. Kung doon mayahayag ang kanyang kaluwalhatian. So pwede pa bang hatiin ng Panginoon? Of course, He is the same God. Pero nasa Kanya na kung gagawin niya, di ba? Wala sa ating kapasyahan. Kaya tuloy-tuloy na natin at syempre, pagkatapos natin ito, magkaroon naman tayo ng practical na application sa ating natutunan sa The God of All. 4 na linggo na natin ito binabanggit. I declare the end from the beginning and the ancient times from what is still to come. I say, my purpose will stand and all my good pleasure I will accomplish. Sinasabi ko na ang pagtatapos o ang katapusan ngayon pa lang sa simula. Kumbaga, si Lord talaga the greatest spoiler. Sinabi niya na ang mangyayari sa buong mundo. Sinabi niya na mangyayari sa atin, sa buhay ng lahat ng tao, sa lahat ng nilikha, ng mga anghel. Sinabi na ng Panginoon ang magiging katapusan ng lahat. Kaya pag nanonood ka ng movie, minsan parang nagiging problem tuloy, alam ko na ending yan Hindi ka na na-thrill, na-spoil ka na, di ba? Pero somehow, kapag yung isang pelikula, yung matagal mo nang napanood, na parang, alam ko, ending yan. Lalo na yung movie mo na favorite. Parang alam ko yan Wow, nako, magkakatuluyan yun sa uli. So parang, hindi pa man tapos, kinikilig ka na, di ba? O kaya naman yung movie na Rewind, di ba? Trending yun, hindi ko pa nga rin napapanood hanggang ngayon So sa ending, spoil ko na ba? Baka di nyo pa napapanood. So, ayun, ganun din sa Panginoon. Kumbaga, ito ay isang the greatest story of salvation ng Bible. Kung susumahin natin ang Bible from Old Testament to New Testament, Genesis to Revelation, is the greatest story of God of saving man. Yung dakilang pagmamahal ng Panginoon para iligtas ang mga tao. Ganyan talaga ang summary ng Bible. Kaya huwag kayong masyado maghanap ng kung ano-ano sa Bible, laging dun patungkol ang Bible natin. Actually, ang sannilikha, yun naman talaga. Sabi nga, before the foundation of the world, the Lamb was slain. Ibig sabihin, bago palikayin ang mundo, ito na talaga. Ito na ang story na ang Diyos ay magiging kordero. Ang ating Panginoong Hesus, ang magiging alay para sa pagkakasala ng mga tao. It will repeat from Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Matthew, Mark, Luke, and John. Yun po talaga ang story. And the other story are minor and ang pinaka-major talaga or the center of it all is the salvation of God to mankind. Tignan nyo, patungkol ba to sa mga hayop? Patungkol ba to sa mga anghel? No, hindi rin to patungkol sa mundo. Patungkol ito sa Panginoon at sa kanyang pagliligtas sa tao. So, he declares it. Sa umpisa pa lang, sinabi niya na yung ending, and ayan ang magandang pagtatapos o pagsisimula ng taon na ito. Gusto ko kayong magkaroon ng kapayapaan na tapos na ito. Dadaan na lang tayo sa proseso ng pelikula ng Panginoon. I say, my purpose will stand and all my good pleasure I will accomplish. So see, hindi lang ito isang the story of God in saving mankind, but it is His good pleasure. Ito ay istorya ng Diyos, yung kagalakan niya, iligtas tayo.
Kaya ang ating Diyos, hindi napilitan na iligtas tayo, napahamak tayo. Minsan, yung mga magulang natin, it's out of commitment, kaya minsan, nagagawa nila na maging responsableng magulang pa rin sa kanilang anak. Pero kasi nga may limitasyon ng mga magulang, kahit pa sabihin natin sobrang loving ng ating mga parents, may limitasyon din sila, napapagod at nahihirapan din. Pero ang ating Panginoon, He never slumbers. Hindi siya napapagod, ang kanyang pag-ibig ay sariwa, kaya ang gagawin niya palagi is to save man every single day, to save us in our every decision, every path ng ating tatahakin. He is the lamp to our feet. Diba? Sabi siya, ang lampara sa ating lakaran. Hindi siya isang liwanag na isang kitang-kita mo na lahat. Every step of the way, He is the lamp. Kada hakbang doon mo lang makikita, hindi pwedeng isang ilaw, 20 hakbang na agad makikita mo. Hindi. It's faith na every step of the way. Kailan talaga sa buhay pananampalataya. One step at a time. At gagawin niya yon hindi dahil out of commitment, which is very strong, tama nga naman. Dahil nga tapat siya. Pero He will do it with all pleasure. Ng buong kagalakan to always save us. Diba? I know what a great joy nararamdaman ng ating song leader na nakaawit, nakapaglingkod uli siya sa Panginoon. And I can feel the joy, the spirit of God's redemption sa ating lahat. And that's our theme, the God of my all. Hindi na lang the God of all. Siyempre, application naman sa atin personally, the God of my all. Or the practical application in the God of all. There is an English idiom, sabi, be all and end all. Isang itong tula na ginawa kung di ako nagkakamali, ni Shakespeare. At ang bida dito ay si Macbeth. Sabi niya, may isang babae dito na ang kanyang asawa ay isang hari at nasa kanya ang kapangyarihan. Ginawa ng kanyang asawa dahil gustong-gusto niyang makuha itong posisyon na ito ng hari, ay nagkaroon siya ng kataga na be all and end all. Sinabi niya, para makuha ko itong trono ng aking asawa, gagawin ko lahat para lang mapasa akin to. At napagdesisyon na niya, the only way to get it is to kill the king. Patayin yung hari. Tapos nabanggit niya yung be all and end all. Ibig sabihin, itataya ko na lahat dito. Kahit pa anong mangyari, basta makuha ko lang itong trono na ito, be all, basta lahat, mula sa nakaraan hanggang sa future, pagsasamahin ko sa isang decision, I will not care about my future. Ang sabi pa ng poet, or ng nagsulat nito, he doesn't care about the spiritual consequences. So she doesn't care kung pupunta siya sa impyerno sa pagpatay niya sa kanyang asawa. Kasi sabi niya nga, be all and end all. So sa ating mga Christian, meron din tayong we consider the utmost important. Ano yung pinakamahalaga? Or something essential, or the ultimate. If I will ask you, what is your ultimate purpose in life? What is your utmost priority in life? Kaya nagsimula tayo this year about sa Panginoon because we want to make it clear sa ating pananampalataya, the church is good to talk about, ourselves is good to talk about, our family or anything, but the utmost important to talk about is God. Dahil alam nyo, lahat ng bagay naman dito sa mundo, temporary lang. At matatapos din. At pagkatapos nito, haharap lang din naman tayo sa Panginoon. Which is the ultimate of it all. Kayo, mga kapatid, sa tingin ninyo, bakit tayo nilikha ng Panginoon? What is God's ultimate purpose for a man? Bakit niya nilikha ang tao? Kasi kapag alam mo kung bakit ka nilikha ng Panginoon, the ultimate purpose of God to you, you will know kung ano rin yung purpose mo sa buhay. Ito yung catechism ng Westminsters. Ito yung mga reformed sa UK. Sinabi nila, the chief end of man is to glorify God and to enjoy the Lord forever.
Etong Westminsters na mga tao na ito, sila yung mga unang grupo nila Martin Luther, kumbaga sila yung unang sanga na nagpatuloy ng katotohanan ng pananampalataya. Kasi we know di ba? Sa history ng church, ang church ay nabaluktot na para maligtas kailangan mo mag-indulhensya, magbigay to be saved, gumawa ng mabuti to be saved. Ngayon, nagtanghal lang Panginoon na si Martin Luther na itinuwid uli ang gawi ng church. Na we are saved by the grace of God and we are justified by faith. Pinawalang sala tayo, hindi dahil sa tayo ay mabait. Pinawalang sala tayo, hindi dahil sa gumagawa ka na ng mabuti o nagbibigay ka sa gawain ng Panginoon o naglilingkod ka sa church. Ikaw ay naging matuwid dahil sa pananampalataya mo kay Kristo. And the just shall live by faith. Kaya tayo naging matuwid. Kaya naibalik ang katotohanan. Pero ito yung mga tao, sabi nila, yung mga, sabihin na natin disciple ni Martin Luther, sabi nila, what is the chief end of man? Ano ibig sabihin ng chief end? The ultimate goal. Wala kasing ultimate goal nun. Ngayon ang trendy ultimate goal. What is the chief end? Ano ang pinakamahalaga sa buhay ng isang tao? Ang pinakamahalaga sa buhay natin bilang tao ay magbigay kaluwalhatian sa Diyos at ito maganda sa kanila, to enjoy God forever. Hindi to enjoy the blessing of God. No, hindi doon yun. To enjoy Him forever. Bakit nila nabuo itong, kumbaga parang creed ito parang panata nila, na sa lahat ng decision nila, lagi nilang isipin, nakakaluwalhati ba ito sa Panginoon? At magdudulot ba ito ng aking kagalakan sa Panginoon? Magiging masaya ba ako dito habang ginagawa ko ito? Masaya hindi dahil nagagawa ko yung gusto ko. Masaya dahil nai-enjoy ko si God. Nagagawa ko yung mga bagay na pinapagawa niya sa akin. Let's open our Bible in Ephesians chapter 1 verse 5, kung di ako nagkakamali. This is the purpose of man. Ito yung ultimate purpose mo, kung bakit ka nilikha ng Diyos. Ikaw muna, bago mo buksan, isipin mo nga, bakit ka nilikha ni Lord? Sa tingin mo kapatid, bakit ka nilikha ng Panginoon? Isip ka muna ng sagot. Ngayon kapag may sagot ka na, basahin natin to. Simulan na natin sa verse 4. Verse 4 hanggang 6. For He chose us in Him before the creation of the world. So, sabi dito, nilikha ka, pinili ka ng Panginoon, tinakda ka ng Panginoon, bago palikhain ng mundo, ito ang dahilan. To be holy and blameless in His sight. In love, He predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will, to the praise of His glorious grace which He has freely given us in the one He loves. Bakit daw tayo nilikha ng Panginoon? Una sabi, to be holy and blameless in His sight. Pero, bago yung sabihin yun, tinakda kita para maging aking anak. Nilikha ka ng Panginoon dahil gusto niya ng anak. Tignan mo yung katabi mo. Ito na yon, todo na yon. Nilikha ka ng Diyos dahil gusto niya ng anak. Bakit gusto ng anak ng Panginoon? Bakit? Para maipahayag niya yung kanyang pleasure. Para ma-express niya yung kanyang joy. Ma-express niya yung kanyang pagmamahal. Aanhin ko kung magaling ako gumawa ng cake pero ako lang ang kumakain. Sipin nyo nga, no? Parang wow, ang galing ko talaga gumawa ng cake. Triple chocolate cake, tapos ako lang din kakain. Parang hindi masaya. Now, this is our God. Nilikha ka niya to be holy and to be blameless
So ito pagkalikha sa iyo, ginawa ka niya para sa kanya, kasi yung huli iniisip natin ay hindi nagkakasala, perfecto, hindi. Nilikha ka niya para sa kanya. Holy means set apart, akin ka. Para sa lahat ng nilikha, may masasabi ako na akin talaga ito. Although kanya ang langit, kanya ang puno, ang buong mundo, ang sangkatauhan. Pero sabi niya sa lahat ng nilikha, masasabi niya na, this is only for me. Sa akin ka. Hindi dahil para pahirapan ka. O, meron kasi gano'n, no? Akin ka lang. Kaya sasakalin kita, di ka pwede sa iba. Hindi. Akin ka because dahil gusto kong may tatanggap ng pagmamahal ko, may tatanggap ng kabutihan ko, may makakaranas ng kapangyarihan ko, at masasabi niya na may magpupuri sa akin, hindi dahil yung mga angel, pinupuri ang Panginoon, dahil it's their purpose. Ayun lang talaga ginagawa nila, to worship God. Pero man, iba ang tao. Ang gusto ng Panginoon, yung kusang loob na siya ay pinupuri. Although may will din ng mga angel, pero ang will kasi ng tao, iba sa will ng angel. Ang will ng tao, we worship God dahil nagkamali tayo at iniligtas siya tayo. Kaya mas malalim yung dahilan ng pagsamba sa Kanya ng mga tao. May connection of relationship eh. The angels just worship the Lord because they are creation. Nothing personal. Hindi ko kayo pamilya. Hindi ko kayo anak. Anghel kayo. Mga alagad ko kayo, nilikha ko kayo. You worship me. And they choose to worship God. Pero iba ang tao pag nagpapasalamat sa Diyos. Iba yung tinig ng tao when they thank the Lord. Ang anak, kapag nagpasalamat sa magulang, napakasarap sa tenga ng magulang. Kasi anak niya yun. Pag kapitbahay nag-thank you, okay. Pero iba kapag yung anak nagpasalamat ng bukal sa puso nila sa kanilang magulang. Maiiyak ang magulang. Di ba nga, kaya nga sa graduation, we gave chance, di ba? Marang magbigay ng pasasalamat ang anak sa kanilang mga magulang. Although ibang tao nagpapasalamat po kay Aling Bebe, kasi siya yung nagbibigay sa akin, tumutulong sa akin noon. Pero iba kapag yung anak nagpapasalamat kasi laman sa laman, dugo sa dugo. Bahagi ko yan. Kaya nabuo yung kataga ng Westminster's Catechism na to glorify God and to enjoy God forever. Bakit? Paano nila ma-enjoy si Lord? Kasi tayo yung tumatanggap ng pleasure ng Panginoon. How you can enjoy a person kung hindi naman siya masarap kasama? Diba? To enjoy God. Hindi to enjoy the blessing of God, to enjoy Him alone. To enjoy His will, His plan for me. The only way to enjoy God is the more you know about here, the more you enjoy Him. The more you know about Him, the more you trust Him, the more you enjoy life as a Christian. Paano ba? Kasi minsan hindi natin alam paano enjoyin ng Panginoon. Bilisan ko na lang sa mga bullets. How can you enjoy God without dahil nag-enjoy ka dahil pag Christian ka, safe ka sa mga maraming bagay, di ba? There is a protection ng wrong decision. Hindi ka makakagawa ng basta-bastang maling desisyon sa buhay. Magkakaroon ka ng mga tao o kaibigan na magmamahal sa iyo. Siyempre, di ba? Christian ka, you will be surrounded by people, hindi man perfect, but they are trying their best to do the will of God. So, you feel safe with them. Amen? And kapag Christian ka, siyempre, asawa mo may takot sa Panginoon, no? Yung anak mo, di ba? All the benefits of as a Christian. And as a Christian, hindi ka basta-basta nalulungkot. Although magkakasakit, di ka mawawalan ng pag-asa. Magkakaroon tayo ng mga matinding kalungkutan pero hindi tayo lubusang mababaliw sa problema. Hindi ko naman sinabing immune na tayo, pero sa buong mundo tayo talaga yung kumbaga
special or extra favor na talagang nararanasan natin. Nakikita nyo ba yan sa buhay nyo, mga kapatid? Siyempre, di ba? Kaya nga minsan, Christian tayo because of the benefits of Christianity. Pero, we should be Christian, mga kapatid. Nais ko ipaalala sa inyo, enjoy God. Himself alone. Masarap enjoyin ang Panginoon na siya lang. Paano ba, Pastor? Pwede mong gawin yan. Diba? Pag ikaw na mag-isa, you read your Bible, you enjoy His Word. Kahit walang nakakakita, mag-pray ka sa Panginoon. Hindi out of commitment or anything, pero gusto mo lang makipag-usap sa Diyos. Gusto mo isabihin sa Kanya yung mga problema, pinagdaraanan mo. And one thing na mahirap, pero we enjoy God pag may mga bagay na pinapagawa siya sa atin, and we do it. Kasi that's really enjoying God, na parang kapag sinabi ng Panginoon, magpatawad ka. Okay, Lord. Papatawad ako. That's enjoying God, enjoying Him. Kung paano niya ginawa, ganun mo din gagawin. That's why you enjoy the Lord, na parang, okay lang, Panginoon, ang mahalaga sa akin yung nararamdaman mo. Hindi na yung nararamdaman ko, kundi yung nararamdaman mo. O ng mga tao man, kundi yung feelings mo, God, yung mahalaga sa akin. Enjoy God, kapatid. In Colossians chapter 3:23 sabi, either you eat or drink, yeah? Ano mang iyong ginagawa, gawin mo ba, magbigay kaluwalhatian sa Panginoon. So sabi dito ng Diyos, na kakain ka, mamili ka ng gusto mong kainin. Magtrabaho ka, mamili ka ng trip mo. Mag-business ka, tahaki mo ang buhay na sa tingin mo ay yun yung pagkatawag sa iyo ng Panginoon. Ngayon, the only purpose is kahit anumang ginagawa mo, siguraduhin mo lang, nagbibigay kaluwalhatian sa Diyos. That's glorifying God. Ano bang kakainin ko ngayon? Isda, baboy. Basta magpasalamat ka. Kumain ka. You remember, God, this is from you. Wow, thank you, Lord. Ang sarap ng pagkain ko ngayon. Enjoy Him forever. When God says, let go, let go. You enjoy Him alone. Sabing, do it, nak, do it. Enjoy Him. Siya. Love Him. Minsan may mga tatahakin talaga tayo na gusto natin pero hindi gusto ng Panginoon. And we choose to obey God. And that's the way you enjoy Him. Pag Sunday, hindi ka pupunta dahil commitment natin to. O dahil baka ma-restoration tayo. Dahil kasi, Lord, I want your presence. So, maalala yung pagmamahal mo. Next. So, yan ang ultimate purpose ng tao. To enjoy Him forever. To glorify Him. Kaya nga, nung na-impluwensyahan ako ng kataga nila, nagkaroon ako nakahinga ako ng malalim. Nakala ko, ministry, o kaya naman, pagiging pastor. Pero sabi ng Panginoon, anak, just glorify me, enjoy me, love me. I have blessing for you, pero ako yung mahalin mo, yung nagbibigay ng blessing. Love God. Mahalin natin siya. Hindi siya mahirap mahalin. He is the most loving person ever. Ayoko kayong pilitin mahalin ng Panginoon, but I pray and I urge you, I preach to you that God is a loving person. Nakaka-in-love. Ay, bahala kayo. So, Almighty God, practical natin dyan.
Sa tuwing maalala natin ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, we can say, God, you are in control. Okay? Pag may pagdaraanan ka, sabihin mo, Lord, oh my goodness, God, hindi ko ata kaya to. O kaya naman, biglang may dumating na problema. Ayun ang gustong-gusto ko sinasabi ng asawa ko sa akin, Dear, God is in control. Bubuhusan ng malamig na tubig. Kasi may darating talaga sa atin, sa buhay natin na talagang, ay grabe yan ha. Pero kapatid, tandaan mo, He is in control. Alam, may magagawa ang Panginoon. And no one can stop you. O yan. Sabihin natin yan, kapag may mga darating man sa ating buhay, walang makapipigil sa iyo, Panginoon, sa plano mo sa akin. You are powerful and nothing is impossible with you. That's why kahit magkasakit man tayo ng malala, even cancer, or kung ano man, kaya ang Christian pag nag-pray, we always pray, Lord, I receive healing in Jesus' name. Hindi dahil kailangan kong sabihin to kasi Diyos ka. Hindi, because that is the truth. Alam natin na walang imposible sa Diyos. Kaso nga lang, may mga bagay, katulad na pag-aralan natin, may panahon ng Panginoon. Kaya tayo mga Christian, na pagbibintangan tayo, kayo lagi nyo inuutusan si Lord. Hindi man lang sana po, Panginoon. Kasi we don't wish. We declare. Kasi alam natin na ang Diyos dumating dito upang pagalingin ang mga may sakit. Pero may mas malalim pang dahilan. Nothing is impossible with the Lord. This 2024, kapatid, you always say that. Hindi pa to patungkol sa kabaitan o pagmamahal ng Panginoon, patungkol pa lang to sa kapangyarihan niya, pero mananaan ka na. Kahit paano mangyari sa buhay natin. I know that you can do all things, that no purpose of yours can be thwarted. So makita nyo, kung ano layunin ng Panginoon sa'yo, ano ba layunin ng Panginoon? Pahirapan ka ba? Saktan ka? Parusahan ka? It's that the God that we worship? No. The purpose of God is first, syempre, our salvation. To save us, to give us eternal life. Bigyan ka ng buhay. Bigyan ka ng bahay sa kalangitan na hindi nawawala. May makasama ka sa habang panahon and this the perfect person ever. At dito din sa mundo, may purpose din ng Panginoon. To bless us. Alam niyo mga kapatid, kayong mga Christian, iwasan niyo pagtingin sa buhay ng ibang tao, lalo sa mga unbeliever. You are blessed people. Huwag mo ikukumpara ang sarili mo sa hindi ka kumpara. Minsan parang nakakaya naman sa Panginoon, huwag mo ikumpara dyan, hindi nga anak ng Diyos yan. Ikaw, anak ka ng Diyos. Di ba? Minsan na-insulto tayo. Ba't mo kinukumpara dyan? Sino ba yan? Di ba? Tignan mo yung katabi mo. Ba't mo kumpara mo ako dyan? Di ba? You are a child of God. Okay lang minsan kahit sa kapatid mo sa pananampalataya, pero pag sa unbeliever naman, mayaya naman tayo, di ba? Minsan nakakalimutan natin kung sino ba talaga tayo. We forgot our identity. I know, kapatid. Mga tao dito sa mundo, minsan nakakainggit. Minsan unfair. Kung sino pa masama, siya pa yung parang financially blessed, nakakainis. Pero kung iisipin natin, kapatid, at the end of the day, pag dumating ba ang Panginoon, sino bang kawawa? Panghabang buhay ba yun? Hindi naman. So sino ang mapalad? Tayo. Kaya ang gusto palagi sa atin ng Panginoon, marunong tayo magpasalamat palagi sa Kanya. Kasi hindi lang yung nagtithank you ka lang out of words dahil kailangan sa panalangin, pero yung natuturuan mo yung sarili mo na laging na-appreciate at hinahanap yung kabutihan ng Panginoon. Yung kapangyarihan niya. And walang pwedeng magbaluktot ng plano ng Panginoon sa buhay mo at sa pamilya mo. Wala. So next. Ngayon, all-knowing God. Pinag-aralan na rin natin to. What can we learn?
How can we apply na ang lahat ng Diyos ang lahat ng bagay? Pag may nangyari sa'yo, kapatid, sabihin mo, Lord, alam mo to. You know this. Bago pa mangyari sa akin daw, Lord, alam mo na. Pero minsan parang nasisisi natin, Lord, bakit mo naman pinadanas sa akin to? Anak, hindi lang natin alam minsan. Pero laging maganda ang plano ng Panginoon para sa atin. Kaya kapag nangyari, may mga bagay na nagulat tayo, kahit nagawin natin yung best natin, may nangyayari talagang hindi kagustuhan natin, di ba? Ang sipag-sipag mo sa school, bigla kang binagsak. Ang sipag-sipag mo mag-business, mag-alaga ng pamilya. Yung anak mo, biglang nagrebelde. Yung asawa mo, lagi mo naman pinaglulutuan. Pero biglang nagkaroon ng babae. God forbid, wag mangyari sa atin yon. Pero we can say, Lord, you know this. Alam mo na ito bago ko pa maranasan. Dahil hindi ka bibigyan ng pagsubok ng Panginoon na alam niya, hindi mo kakayanin, alam niya. Walang makalulusot kahit isang problema ngayon taon na higit sa kaya mo. Laging kaya mo, kapatid. Huwag kang mag-alala. Alam niya yan. Hindi siya nagulat. Pag nagpe-pray ka, Lord, ano ba to? Tapos sasabihin sa iyo ng Panginoon, oo nga, anak, saan ang galing yan? Sorry na, gagawa natin ng paraan. Hindi, alam niya na yan. At minsan nga, so your ways are not my ways. Ganun talaga, kapatid. Ang paraan ng Diyos ay hindi ka paraanan ng tao. God sometimes will stir up the water para matuto tayo manampalataya sa Kanya. Hindi palaging straight ang ating walk in the Lord. Sometimes, exceptions ng buhay, mababaluktot talaga. Diyan natin masasabi, we are only man and we have weaknesses. Kaya kailangan natin ng biyaya ng Panginoon. And all the man of God in the Bible, nakita natin halos lahat ng pagkakamali nila. Amen? Even Paul, even David. Pero once in a while, di ba? Hindi yung everyday failure, no? Siguro, 2 out of 10. May 2 kabaluktutan, may 1 kabaluktutan. Pero hindi all the time, huwag kayong mag-alala. Kapatid, tanggapin mo na this year. May kabaluktutang mangyayari sa buhay natin. Let's accept it. Wala talaga eh. Ganun talaga ang mundo. Pagkakamali man natin o pagkakamali ng iba, apektado tayo. We are all connected. This part of the plan. Minsan ito pa ang matindi. Plano pala ito ng Panginoon. Sino dito nagkaroon ng problema, tapos nung una di niya maintindihan, tapos nung natapos na, kaya pala Panginoon nangyari sa akin to. At the end, di ba? Kaya pala inalaw ng Panginoon. Now, whatever your situation, hindi ko maalam gaano kabigat, lahat tayo, meron din naman, di ba? Kapatid, minsan magulat na lang tayo, it's just part of the plan of the Lord. To make us, to build us, para pagdatnan tayo ng Panginoon, handang-handa yung pananampalataya natin. Alam mo kapatid, mahalaga sa iyo, kakainin mo mamayang tanghali. Mahalaga yun sa Panginoon. Pero yung mahalaga sa Panginoon, yung buhay na walang hanggan mo. That's God's priority. Mahalaga magkaroon ka ng trabaho, asawa at pamilya. Mahalaga yan sa Panginoon. Mas pinapahalagahan niya yan kung paano mo pinapahalagahan lahat ng bagay na yan. He knows it. Pero alam mo kapatid, minsan di lang natin maintindihan ng Panginoon kasi nakakalimutan natin ano ang priority ng Panginoon talaga sa atin. His priority to us is our eternal salvation. Yet there are times He allowed things. It's part of the plan. You can turn this into good. So ito maganda rin sa Panginoon. May mga pangit man nangyayari sa atin, pero yung mga pangit ay ang kaya pang gamitin ng Panginoon para sa ikabubuti natin. Ito yung sinabi ni Joseph, sabi niya sa mga kapatid niya, you intended
to harm me, but God intended it for good, to accomplish what is now being done and the saving of many lives. So makita nyo, si Joseph dito, ginawan siya ng masama ng pamilya niya, kahit ng tatay niya at ng mga kapatid niya, nung sinabi niya yung vision sa kanya ng Panginoon, yung plano sa kanya ng Panginoon. Halos patayin siya, itapon, hindi siya naiintindihan. Sabi ng mga tatay niya, ba't ako luluhod sa iyo, anak lang kita. So ganun din yung mga naging kapatid niya. They never understood what is the plan of God. At ganun talaga. At the end of the day, sabi ni Joseph, ang nais nyo, saktan ako, pero nagamit ng Panginoon yung motibo na yan para mangyari yung purpose niya. Hindi lang para sa akin, kundi sa buong bayan ng Panginoon. God knew this. Alam niya lahat. The only antidote sa lahat ng ating alalahanin or worry, anxiety, and depression is God. Hindi ko sinabing wag tayong, psychologists are God's gift. Ang Diyos ang nagbigay sa kanila ng karunungan. Doctors, lawyers, professionals. God's given gift to help us. Pero alam mo kapatid, still, the ultimate truth and antidote of all, sickness, Panginoon pa rin. Kasi siya nga nagbigay ng manggagamot, di ba? Siya rin nagbigay ng karunungan para sa magkaroon ng mga gamot. Alam niyo po, ito trivia lang ha. Tumutubo yung mga halaman, halimbawa yung orange. Ang orange, saan siya gamot? Usually. Yung mga citrus fruit. Saan? Sa coldness, di ba? Sa ubo, sa sipon. Kailan tumutubo ang mga citrus fruits? Panahon ng taglamig. Wala pang doktor, wala pang science. God is the medication. Ganon kagaling ang Panginoon natin. So nowadays lang talaga, nagiging modern na at dahil ang kasamaan ay nag-e-expand, syempre mag-e-expand din ang kaharian ng Panginoon. Lalala ang kasamaan ng mga magnanakaw, pumapatay, ang mga mangwawasak, lumalawak din ang biyaya ng Panginoon. Bakit? Nagpapadala siya ng, the government was established. Para saan ba ang government? To protect, to serve the public. Nagpadala siya ng mga police. Diba? Nagkaroon ng AIDS, nagkaroon ng HIV. Nagpadala ng Panginoon ng Savior, mga doktor, hospitalization. Nung taggutom, ano nangyari? Nagkaroon ng 4Ps. Don't worry, kapatid. May kaparaanan, may gagawa talaga. The only way, ang gagawin lang ng kaaway to kill us, destroy, and steal something from us. But God's purpose is to give us life, a life in its fullest. Kaya gagawa lagi ng paraan ng Panginoon. Next, all-present God. So we can say, Lord, hindi mo ko iiwan. Kahit saan ako pumunta, sasamahan mo ako. Naroon siya. Nandito siya ngayon, nandun din siya bukas, nag-aabang. Bago pa man natin harapin yung problema natin, nandun na yung solusyon. Kaya nga sabi ng Panginoon, anong mangyayari sa buhay ng isang tao kung mag-aalala siya ng higit sa araw na ito? Natagdagan ba yung buhay niya sa pag-aalala? O pag may problema tayo, nag-worry tayo. Sino dito may isang problema na walang solusyon ngayong araw? Aba, praise the Lord. Purihin ang Panginoon. One step at a time. Maniwala ka lang ngayon. Hayaan mo na ang Lord bukas. Hayaan mo na siya next month. Nandun siya, nag-aantay. Saan ka pumunta? Sa amang panahon, anumang sitwasyon, sa langit man, sa ilalim ng lupa, nandoon palagi ang Diyos. You will be there wherever I go. I can do all things with you. So yan, mga kapatid, masasabi natin,
na Lord, mag-aagawa ko to kasi kasama kita. Yes, Lord, thank you for the ICF. Thank you for my mentors, pastor. Thank you for all this blessing, Lord. Thank you for my savings, kung meron man. Thank you for my house. Thank you for the job and business. God, thank you. But you will be there with me na, Panginoon, mahalaga kasama kita. Siyempre, ito, masasabi na, Lord, I want your presence. Minsan, ang presensya ng Panginoon, wala yan sa feelings lang. Kailangan mo maniwala kahit hindi mo siya nararamdaman. Ang pangako ng Panginoon, ang katotohanan, kahit pa hindi mo siya maramdaman, pero yung sinabi niya, nandun siya, yun yung totoo. Sabi niya, kung hihingi ka ng tawad, magsisisi, ipapayag mo yung pagkakasala, ang sabi ng Panginoon, patatawarin. Kanya. Yun yung totoo, hindi ito nakadepende sa ating nararamdaman. But, thank God. Diba? Pinaparamdam niya sa atin, nandyan siya. Pero nung sinabi ng Panginoon, hindi kita iiwan, ni pababayaan man, kahit hindi mo siya nararamdaman, nandyan siya, hindi ka niya iniiwan. Hindi mo lang maramdaman, I don't know kung bakit, pero ang mahalaga, ang katotohanan ay, hindi ka niya iiwan ni pababayaan man. Lagi siyang nandiyan sa'yo. Ngayon, saka na natin pag-usapan, bakit hindi mo maramdaman, pero nandyan siya. Hindi ka niya iiwan. Where shall I go from your spirit or where shall I flee from your presence? So sabi dito, saan ako pupunta na wala yung espiritu, nandun palagi ang Panginoon. Next. Ang Diyos na hindi nagbabago. You are faithful when I'm faithless. Yan, one of our foundation. Magkakamali tayo pero mananatiling tapat ang Panginoon. Pag nangako siya, yung pangako na yon, hindi niya, saka na nga yan kasi hindi ka naman faithful eh. Hindi kapatid, tuto pa rin niya yun. Pa rin. Pero there are times, dahil gusto kang ingatan ng Panginoon, ayaw niyang maging abusado tayo ng kanyang biyaya, there are times God need to withdraw the favor. Kasi gusto niyang matuto tayo sa ating pananampalataya. Ayaw niya nang tanggap tayo ng tanggap kahit mali na ginagawa natin. Tama, Tom? There are times God needs to discipline us. Kasi bigay siya ng bigay sa'yo. Pasuwail tayo ng pasuwail. Patigas ng ulo. Di naman tayo nagiging grateful. So, ano mangyayari? At the end of the day, may impyerno lang tayo. Mabuti pang tanggalin ko na lang muna yan, anak. Kasi may mga tao talaga na kapag nagkamali at biniyayaan ng Panginoon, nanunumbalik eh. May mga ganun eh. Amen? May mga ganun tao. Nakagawa ng pagkakamali, natututo sila hindi sa paraan ng pagdidisiplina, natututo sila sa paggawa ng mabuti ng Panginoon sa kanila. Nahihiya ba? Parang, okay naman, sige na nga Lord, magsisisi na nga ako. Alam mo, in the first place, para magsisi ang tao, yun talaga ang first. Alam mo kapatid ayun talaga ang unang paraan ng Panginoon para ituwid ang anak. Pagpapalain niya lalo. Para mahiya na parang, nakakahiya, Lord. Parang magulang. Gagawan kita ng gagawa ng mabuti. Hanggang sa ikaw na makarealize na mahal ka namin. Di ba? Huwag na tayo sa mga jowa, di ba? Ginawan ako ng mali ng jowa ko, gagawan ko pa rin siya ng mabuti. Para mahiya-hiya naman siya. Para di niya na ako lokohin. Ha? Para lalo niya ako mahalin. Pero alam mo kapatid, God knows it. Alam niya kung kailan ang pagpapala magdudulot ng ating pagsisisi o panunumbalik o kailangan na ng disiplina para tayo manumbalik. But again, the first way of God para manumbalik ka sa Kanya is to bless you. Bless you, bless you, bless you. Ang magulang, tatay natin sa langit, minsan, nasasaktan na yan, pero tahimik lang yan. Gagawin pa rin niya, papakainin ka pa rin araw-araw, pero hindi dahil, hindi siya manhid, nasasaktan. Pero ginagawa pa rin niya yung part niya, bilang magulang. Although nalulungkot siya, nasasaktan siya, hindi na siya nag-e-enjoy. Oy kapatid, talaga naman, minsan, may pagkakataong nasasaktan ng Diyos. And He's not happy of what we are doing.
Pero, nagkulang ba ang Panginoon? Did He change His ways? Hindi, mahal pa rin niya. Sabi nga ng isang tao galit ako sa anak ko, pero hinahatid ko pa rin sa school at binibigyan ko pa rin ng baon kasi nadadamdam ako Kasi mali yung ginagawa niya, pero dahil magulang niya ako, I will still do it kasi magulang niya ako, mahal ko siya Pero nasasaktan ako. Wala pa tayo sa pagiging person ng Panginoon, ba't hindi mo sasaktan yan? So, we can say, Lord, do it again, kasi nga di siya nagbabago, your love never changes, I will hold on to your promise, and Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Amen? Di magbabago. Yung paraan lang niya, iba-iba, depende sa sitwasyon. Pero, kung sino siya, hindi siya magbabago. Tandaan mo yan, kapatid, ha? Si Jesus yan. Hindi nagbabago yan. Kung ano yung pagmamahal niya sa krus ng Kalbaryo, ganun pa rin yung pagmamahal niya sa atin ngayon. Kahit hindi siya pinapako ngayon, tapos na siyang mamatay, ganun pa rin ang pagmamahal niya sa atin. Kung gaano siya in love sa atin, nung napako siya sa krus, the same love that He has for us. Next. Okay. The end justifies the means. Baka mapahaba tayo. Isa tong katagade na sabi, sa katapusan, the end justify the means, yung isang resulta ng bagay ay nagpapayag kung bakit nangyayari ang isang bagay. Parang hirap intindihin, no? Pero dito kasi, halimbawa na lang, war on drugs. Hindi siya perfect way to transform the nation. Hindi siya perfecto. Kasi may mga flaws, di ba? But somehow, it transformed the nation. Amen? Somehow, nakatulong. Nawala yung mga holdupper, kriminalidad. Nabawasan, nag-transform talaga. Mga pulis, mababait na ngayon. I tell you, nakaranas kami ng pulis talaga. In my time, nung nagtatrabaho ako, I can say 85%, 90% na pulis, sutil. Ngayon, I can say 15% na lang siguro, 10% na lang. Meron man, meron pa rin. Pero ibang-iba na. Lalo na sa mga matatanda, di ba? Alam niyo po yan. Ngayon, magagalang mo na pulis So, ito yung sinasabi niya. Minsan, may mga bagay talaga na mangyayari sa buhay natin, consensualism ang tawag doon, hindi perfect. Pero kung sa tao daw, basta mangyari yung resulta kahit sa anong paraan gagawin. So, unfortunately, ang presidente natin, naging kamay na bakal. Nakapatay o pumatay, sabihin na natin, para naman sabihin, pinagtatanggol ko pa Pumatay at may napatay na mga inosente. Pero nagkaroon talaga ng transformation ng bayan. So, there is no perfect way talaga. Sa tao, meron palaging casualty. Sa lahat ng institution, kahit sa church, merong casualty. Diba? Kaya nga tayo nagmi-meeting to meet halfway. Hindi to meet full way. Bakit halfway? Hati. Ate, mag-a-adjust yung iba, mag-a-adjust din yung iba. Meet halfway nga di ba? So, pero sa Panginoon, mga kapatid, alam nyo, walang ganyan. Gagawin ng Panginoon ang nais niya ng walang casualty. Babalik siya na mangyayari ang lahat ng kanyang kalooban. Kahit patuldok, sabi sa salita ng Panginoon. Kahit patuldok. Kaya sa mga higher criticism ng Bible, tuldok, mahalaga yan. Yung mga tuldok na yan, kasi isang tuldok lang mawala dyan, ibang word na yan, ibig sabihin noon sa Hebrew or sa Greek. Kaya sabi niya, kahit tuldok lang, lahat yan ay matutupad. Sa mundo, may casualty, pero sa Panginoon, at the end of the day, mangyayari kalooban niya. Alam mo, kahit masamang bagay, kayang gamitin ng Panginoon para masunod yung kanyang purpose sa atin. Kaya live on it. Trust the Lord. Magtiwala ka sa Panginoon. Magtiwala tayong lahat sa Diyos. Hindi natin magagawa lahat ng gusto natin. Ang mahalaga, mangyari lahat ng kagustuhan ng Panginoon. Amen? And that's we are looking forward. That's what we are looting. Kasi alam natin,
Ang tao nagkakamali, ang Diyos ay hindi magkakamali. Infallible. Hindi pwedeng magkamali. There's no shadow, walang gray area ang Panginoon na parang kailangan talaga may ganitong mangyari. Hindi. Kung anong kalooban niya, mangyayari. Dito tayo magtatapos. And may call yung worship team, no? Pagkatapos natin, tapos mag-closing prayer tayo. Whom have I in heaven but you, and there is nothing on earth that I desire beside you. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Bakit sinabi yung verse na yan? Sinabi yan dahil dyan nanggaling yung awit ng You are my strength when I am weak. You are the treasure. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Alam mo, mga kapatid, we are talking about this quarter, pag-uusapan natin ng Panginoon. Tanggapin na natin, dapat lahat umikot sa Panginoon, hindi sa atin. Paikutin natin lahat. God is the center of it all. Huwag mong piliting paikutin sa iyong mundo. Ang pamilya mo, ikaw iisipin, kaibigan mo, sitwasyon. Huwag kapatid. Mape-pressure ka. Hindi mo kaya ang pressure ng mundo. Ibigay mo lahat ng sentro sa Panginoon. Let Him be the center of your life. Trust Him. Baka hindi mo pa siya nasusubukan. Ito lang, challenge ko. Subukan mo siya this week. 1 week lang. Obey Him just 1 week, fully. And see the difference. Kala mo, no? Skincare. Yeah, try Him. Sabi ko, naku, my life is better nung nag-uninstall na ako ng mga social media. Sabi ko, nakakapag-focus ako sa Panginoon talaga. Next time, YouTube na. Parang, wow. Ang gaan sa pakiramdam na parang hindi mo naiisip yung mga tao, parang, buhay nila yan. Parang, bakit sobrang concern ako sa buhay ng ibang tao? Okay. God, my business is to focus on God. Isipin ko ang Panginoon. Come on. I challenge you. 1 week. Sige, wag na 1 week. 3 days. You obey God. In the morning, you thank Him. Iisipin mo siya, magbabasa ka ng Bible. Okay? Tapos, gawin mo 3 straight days. Tapos pag sinabi, wag mong gawin niya, wag mong gawin. Tapos pag sinabi, gawin niya, gawin mo. Kaya mo, kapatid. Kasi we judge God, the greatest person of all, without trusting Him, di ba? Parang ayoko muna magtiwala sa iyo. Nasubukan mo na ba? Subukan mo muna. Try Him. Sabi ng Panginoon, test me. I tell you, hindi ka mabibigo. Let God be your all. You are my all in all. You are my joy. You are my peace. You are my family. You are my friend. Can we put everything to God? Kunin natin sa mga kung saan natin pinaglalagay ang ating tiwala, ang ating kagalakan. Kunin natin doon sa tao, ilipat natin sa Diyos. Kunin natin sa material, ilipat natin sa Panginoon. Let God be our all. Hindi pa natin pinag-uusapan yung crucifixion, pero it touched us so much. We thank the Lord. Let's sing unto God, our worship team.